kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan. BICAM, then nag-small committee. Yung small committee na yon, sino yon? Sino yon? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman? Si Senator Grace po? O hindi sila? O ibang tao po talaga ito? Hindi mo alam eh. Di po ba? Sa bandang dulo, naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman na sa publiko. Ngayon sinasabi nung isang meron daw ding kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up nito? Yan ho ang problema ng hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget. At yan dapat ng reforma na mangyari. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat naging presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaring mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM report na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo. Yun po sinasabi yung BICAM para lang natin maiklaro. Pero bakit tanggapan ni Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat magpaliwanag yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Tama. Di ba? Kasi BICAM ito eh. Correct. Pero yun nga po ang isa sa mga problema sa bayan na ito. Yung kawalan po ng transparency sa pagbubuo ng budget. This is ridiculous. It is abhorrent Diba? that It you is signed abhorrent. it and you're saying it's suboptimal but you still signed it. Right. It is abhorrent. Di ba? It is abhorrent. Di ba sinasabi niya na itong budget na ito, you know, obviously are a suboptimal play of words, right? Opo. Kung suboptimal yan, kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na yan, sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng reenacted budget ng isang buwan? Ano ho ba ang naging papel ni Secretary Recto doon mismo ho sa Bicameral Conference Small Committee na yan na nagdesisyon sa pambansang budget? Opo, at bukas sa informasyon na pinag-uusapan sa mga BICAM na yan, mukha po talagang, di ba? Para bagang ang nangyayari ngayon, bahala na si BICAM, si Batman, ganun po ang datingan. Si Ate Amy ay nanggagalaiti. Si daw ho sumuli pa kay Senate President Escudero at sinasabi sa kanyang sulat, dapat daw lahat na mapag-uusapan dyan sa BICAM TWG na yan ay ipaalam sa mga senador, etc. bla bla bla. At the end of the day, hindi sila pinakinggan. Importanteng isyong ito, yung home budget sa DSWD. Malaki-laki po. Ate lang uulitin ha, sa lahat po ng ating tagapakinig, sana po wag po kayong magsawa sa isyong ito. Dahil nga sa kami po, ayaw po namin magpa-apekto sa kung ano-ano pong maaaring diversion. Kung sila ng mga senador mismo hindi pinakikinggan, tayo pa kayang taong bayan. Mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell icon mga katropa. Merong picture na kasama niya si Secretary Ralph Recto ng Finance.
magandang matanong dyan. Ano ho ba ang naging papel ni Secretary Recto doon mismo ho sa Bicameral Conference Small Committee na yan na nagdesisyon sa pambansang budget? Ulitin ko lang ha, kagabi po mga kapatid, si Ate Amy ay nanggagalaiti. Siya daw ho ay sumulat pa kay Senate President Escudero at sinasabi sa kanyang sulat, dapat daw lahat na mapag-uusapan dyan sa BICAM TWG na yan ay ipaalam sa mga senador, etc. bla bla bla. At the end of the day, hindi sila pinakinggan. Eh kung sila ngang mga senador mismo hindi pinakikinggan, tayo pa kayang taong bayan? Tayo pa kayang taong bayan po ay maging mulat? Opo, at bukas sa informasyon na pinag-uusapan sa mga BICAM na yan? Eh mukhang po talagang, di ba? Para bagang ang nangyayari ngayon, bahala na si Bicam, si Batman. Ganun po ang datingan. Sige, ganito ha. Ako po muna magpapa-chillax dito dahil mahirap po ang manggalaiti tayo agad-agad ngayon, mauubos na energy ko. Eh mamaya pag-uusapan natin na masinsinan niyang PhilHealth na iyan para makamove on tayo dito ho sa ating importanteng isyong ito. Yung hong budget cut sa DSWD. Malaki-laki to. Ate lang uulitin ha, sa lahat po ng ating tagapakinig, sana po wag po magsawa sa isyong ito. Dahil nga sa kami po, ayaw po namin magpa-apekto sa kung ano-ano pong maaring diversion. Nag-brown out. Nag-brown out kami dito. Oo, Pinatayan namatayan ako kami ng ng ilaw. kuryente. Oo. Pero mas guwapo yata ako pag madilim. Sa akin, okay lang din naman. Pag madilim yata, mas guwapo ako. Bakit naman? Patayin mo na kayo lahat ng ilaw direct. Pag madilim, hindi ka na makikita noon. Talaga, parang trick-or-treat na tayo noon. Ay, alam mo naman tayo dito. Nakawalan mo ako ha. Hindi natatakot dito, Kuya Aaron, namuwalan kami ng ilaw. Nakawalan mo ako. Hindi na Sinabi ko pinagtalang. na mas guwapo ako pag madilim. Mas kita ang iyong kulay Pilipino. O, tuloy mo yung topic sa PhilHealth. Talagang nagkakawalan mo Hindi na ako. pinagtatawanan. Okay lang sa akin. Dati yung araw, hindi na ako. Mas gusto ko yung ganyan. Exotic. Hindi, mas maganda yung ganyang kulay. Hindi ba? Love your own, ika nga. Kung ginugulo, asa na ba ako? Eh, nandun ka sa PhilHealth. Ituloy mo. Hindi, hindi. O DSWD, 50 billion budget cut. Ayun. 4Ps mga kapatid. Kaya ho kayo sana magsasawa sa isyong ito. Hindi Ito ho na. kami magpapalihis ng aming atensyon. Kasi, ho, okay, meron pong Quadcom recommendation. Okay, Mga fine. kakasuhan. Opo, binabanggit ako, ito, sila ito. Ang mga Diba? dapat na kasuhan. Okay, opo. So yan ang kanilang rekomendasyon. Tanong, kailan po uusad yan? Tanong, kailan magsisimula yung actual na pagsasampa ng kaso? Kasi po sa Pilipinas, mga kapatid, sa kasaysayan po ng Pilipinas, ang paghahabla po ng kaso, pag nanakaw man sa kaban ng bayan, mahina po dito, 20 anyos, pero hindi pa po with finality. Sa kasong kriminal, depende po naman yan. Kung sinong mga tao po ang nagdidemanda at dinidemanda. Pero sa atin din po, 20 anyos din yan. Hindi ho ba kaya ho, patay na inaakusahan, wala pa hong katarungan. Diba? Nanalo na ho ulit sa halalan po yung magnanakaw, wala pa rin pong katarungan. Ano ba yung ibig ko sabihin? Opo, kaya sige na po, okay, sige, may quality po yan. Pero ang atin po dito, paano ho tatayo yan sa husgado na sma? Okay. Sige ho, so sa tabi na natin yan. Impeachment, ano na nangyari? Wala pa ba yan si Ma'am Irene? Ako'y alas 8:04 na dito kasi ang ating oras ay limitado lamang. Tingnan po sa ating mga dapat na mga mag-uusapan dito. Opo, ang tanong lang naman natin dito, basically, anong effect itong 50 million ka sa budget dito? Kasi Anyway, kahapon sa Dole, sa 2 milyong Pilipino po okay. maapektuhan. Oh. impeachment. Anong sabi sa Meralco? Babalik ko daw. Meron ba tayong generator? Correct, meron tayong generator? May ilaw naman tayo eh. Ay, sorry. Hindi naman nawala. May ilaw pa rin. Makikuha mo nga yung flashlight. O, hindi flashlight. Ring light naman. Napakatanda naman ng flashlight. Ring light. Direct Grace. Direct Grace, huwag ka magdala ha. Hindi kami nagmamadali. Tsaka di kami maselan dito, Direct Grace. Dito kami dito. Ako pa. Mukha akong edit na ito. Kahit anong gawin ko dito, walang magpapago dito. Okay, asa na ba? Tuloy mo. Impeachment. Impeachment, ano na nangyari? Kahapon po, kaugnayan ko yung mga ilang complainants sa impeachment. Nga sila. Yung sinasabi daw po pangatlong grupo, Wala. Ako naman today. Wala. Nada. Zero. Wala po. So, dalawa lang complaint. Pero, wala pang referral sa House Speaker. So, baka sigurado po, sabihin sa inyo ni VP Sara,
Asa na yung impeachment nyo? Akala ko ba mayroon kayong ebidensya? Di ba? Saan? Sa bandang dulo dito, kayo pakakansyawan. Hindi po ba, mga kapatid? Sa totoo lang. Akala ko ba may impeachment? Mas gusto ko nga magkaroon ng impeachment. Asan na? Yan na ho. Di ba?